So ang aking nais na bigyan ng pansin ay sinabi ng ating Panginoon ay ang John chapter 17 ay kinikilala ng marami na ito ay high priestly prayer ng ating Panginoong Jesus. This is the high priestly prayer at dito siya nanalangin na magitan bago ang kanyang huling mga oras, bago siya hulihin, bago siya ipagkanulo ni Judas, ay naipagkatiwala niya na ang kanyang sarili sa Diyos at nadala niya na rin sa prayer ang mga alagad at ang mga sasampalataya sa mga alagad, sa pangalan ng mga alagad na binangon na pinili na ating Panginoon na mga apostle. So ang aking bibigyan ng pansin ay ang bahaging ito na pangungusap na ating Panginoon at sabi niya sa verse 3, This is eternal life, that they may know you, that they may know you. See? This is eternal life, that they may know you, and the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So yung praise na ito na sinabi natin, Panginoon, the only true God, ayan ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa oras na ito. Last Thursday ay binigyan ko ng ilang bagay, pagbibigay tanaw sa paksa natin, the only God, hango sa 1 Timothy 1:17, at yun ay pangungusap ni Apostol Pablo na kanyang ipinahayag, sabi niya, now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, 1:17 ng 1 Timothy, the honor and glory forever and ever. Amen. So pinakita rito na ito ay nagpe-pertain at pinapakita natin ito, ginamit natin yung salitang the only God, dahil ang nire-refer natin dito, ang una kong binigyan ng pansin ay the eternal God, the only God na nag-exist sa eternity. So from eternity. Minsan ginagamit ito ng theologians na eternity past. Although pag sinabi eternity ay ito ay walang hanggan, pero ang pinapakita rito ay ang eternity ay ito ay mula sa walang hanggan at tayo ay pumasok sa tinatawag na panahon. So nagkaroon ng tinatawag na time or nagkaroon ng beginning at magkakaroon ng end. At pagkatapos ng end na yan, then balik yung tinatawag na eternity. So kumbaga, sa example, ay ang eternity ay isang perfect circle na kung magkakaroon doon ng kaunting gap, yun yung kaunting gap na yun yung tinatawag na time. At doon tayo pumasok. At yung time na yun na may beginning ay merong end. Diba? Kukuha niyo yung punto. So, sa puntong ito ay yung mga ilan sa mga na-mention ko no nakaraang Thursday ay pwede kong babalikan natin at kasama ng ilang mga reference na makakatulong sa ating pag-aaral. So, salamat sa Panginoon mga kapatid dahil ang Diyos ay mapagbiyaya sa atin na tayo ay binigyan niya ng pagkakilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Binigyan niya tayo ng pagkakilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. So, as I mentioned nung nakaraang Thursday, we don't believe sa doctrine and Trinity, and we don't believe on Trinity. Tayo naniniwala na merong isang Diyos na nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At mamaya ay makikita natin ang ganitong bagay sa tulong ng Panginoon. At alam kong habang tayo nagtatalakay ay
Alam ko, hindi lamang ito basta nating maunawaan by means of our own knowledge, kundi ito ay maunawaan natin by means ng pagpapahayag mismo ng Diyos. Amen na say amen. Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 11, if I'm not mistaken, sabi niya, walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at kung sino ang kanyang gustong pagpahayagan. Sabi rito ng verse 27 ng 11 ng Matthew, all things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and anyone to whom the Son wills to reveal Him. So walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at sa kung kanino ang naisin ng anak na kanyang pagpahayagan. So tayo ay manalangin sa ating Panginoon na kanyang ipakilala siya, ang kanyang sarili, at ang Diyos Ama. At ito ang pinapakita ng banal na kasulatan. So, humingi po ako ng paumanhin. Gagamit po tayo ng English version ngayon, at pwede ninyong i-jot down ang mga verses at inyong basahin at balikan kapag kayo ay nasa inyong mga tahanan. Pero ngayon ay gagamit po ako ng English version, so paumanhin sa bahaging ito. So, mag-proceed tayo kung pwedeng mailagay yung ating presentation. At ito ay is a sort of Bible study. At now, so yan ang ating paksa, the one true God, ang nag-isa at tunay na Diyos. Now, meron tayong tatlong panahon, o gamitin ko yung salitang panahon, tatlong kalalagayan na ating bibigyan ng pansin. Number one is eternity. Number two is before the beginning. At yung pangatlo ay the beginning. So, mamaya makikita natin ito dahilan meron tinatawag na eternity, yung binabanggit ko kanina. Ito ay, ang pagtinawag ang eternity ay ito yung kalalagayan na wala pa ang lahat ng bagay. So, ito yung tinatawag na nothingness. Wala ang lahat ng bagay, walang langit, walang lupa, walang planeta, walang alikabok, walang atom, walang molecules, wala lahat. Pero sa kabila na wala ang lahat, merong nag-iisang nag-i-exist. At yan ay ang Diyos. The only God na tinawag na self-existing one. Kapag sinabing self-existing one, nag-i-exist siya all by himself. Hindi niya kailangan na magki-create sa kanya. Walang nag-create sa kanya. Siya ay self-existing one. Siya ay yung tinatawag na the I am. Siya yung hindi nagbabago, hindi na de-develop, hindi nag-improve. Siya ay siya na. Yun ang pinapakita ng kalalagayan ng Diyos. So siya yung perfect. Minsan narinig ko yung isang mangaral, sabi niya, anong pagkakaiba ng perfect and more perfect and most perfect? Kayo, anong pagkakaiba nun? Ang sasabi niya, walang pagkakaiba. Dahil lang kapag sinabing perfect, hindi mo na yan pwedeng dagdagan at bawasan pa. Hindi mo na yan pwedeng lagyan ng superlative degree na more, most, and, di ba? Yung ganun superlative, hindi mo na gagamitin yun dahil yung salitang perfect. Salitang perfect ay yun na yun sa kanyang sarili. Hindi mo na siya pwedeng ma-improve pa sa anumang bagay. At yan yung kalalagayan ng Diyos.
siya ay hindi nagbabago. Kung ano siya at kung ano ang katangian niya ay yun na siya ang Diyos. So, pasimulan natin sa first slide na pinapakita rito ay ang eternity. Sa eternity, ito yung tinatawag natin kanina na panahon ng nothingness, panahon na wala ang lahat ng bagay. It's only the great eternal Spirit, which is the Father. The great eternal Spirit, which is the Father, na sa Kanya, ginamit ko yung salitang Father, pero technically, sa panahon ng wala pa ang lahat ng mga bagay, ay hindi pa natin masasabing Father. Diba? I hope na nasusundan niyo ako mga kapatid. Nagiging technical lamang tayo pag gumagamit tayo ng mga salita para maintindihan natin yung mga bagay. Kagaya ng example ko na nakaraang Thursday, ang isang tao, isang lalaki ay potentially ay pwede siyang maging tatay, di ba? Potentially, pero it takes time pagdating ng takdang panahon saka siya ma-express. So dito, in eternity ay siya yung tinatawag na the great eternal Spirit, the self-existing one. At ito yung verse ng 1 Timothy chapter 1 verse 17, now to the King eternal, so makikita ninyo yung kanyang nature, yung kanyang kalikasan. Yung kanyang kalikasan ay eternal. Kapag sinabing eternal o eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. So ang verse na ito, Paul is referring to the great eternal Spirit, the only God. Yun yung isang bahagi dyan na pinakita, invisible. Pag sinabing invisible, hindi siya nakikita. Diba? That's simple as that. Invisible, immortal. Yung second slide ay pinakita ron yung tinatawag na invisible. Ito yung kalalagayan na sinabi ng ating Panginoon doon sa babae sa balon ni Jacob. Sabi niya, God is a spirit. So, as being invisible, as a spirit, God is a spirit, at sa panahong ito ay hindi siya nakikita. Hindi siya nakikita at hindi siya pwedeng makita because invisible. Ito yung kalalagayan ng Diyos sa eternity. Hindi pa ito yung pasimula, di ba? So, God is a spirit, John 4 verse 24. And John 1, 1 John 1, 14, or 4:12 rather, and John 1:18 ay pareho ang sinasabi ng verse na yan, no man hath seen God at any time. Pansinin niyo na ang Gospel of John at ang epistles ng John, 1 John, 2 and 3 John, ay iisa ang sumulat nito. Ito'y si John the Beloved. At ang statement niya dito sa mahaba yung verse na yan, pero kinukuha ko lang yung mga particular na salita na kailangan natin, pero kapag binasa nyo yan ay mahaba yan. No man hath seen God at any time. Walang nakakita sa Diyos pertaining to the eternal Spirit. Walang nakakita sa Diyos at walang pwedeng makakita sa Kanya. No man hath seen God at any time. No man hath seen God at any time. So yun yung kanyang unang kalalagayan. Siya invisible as a spirit. At walang pwedeng makakita at hindi siya maaaring makita. Dahilan siya invisible. Ang next slide ay ang pinapakita naman dito ay ang eternal. Ang salitang eternal ay pinapakita no beginning and no ending. Yung no beginning and no ending ay pinapakita rito yung kalalagayan ng Diyos as a spirit in sa eternity,
ay wala siyang pasimula, wala ring kawakasan. Therefore, siya ay immortal. Diba? Kaya siya immortal because He has no beginning, has no ending. Hindi siya nagpasimula, hindi rin siya magtatapos. Eternal ang kalalagayan. Sabi rito ng Psalms chapter 90 verse 2, before the mountains were brought forth. See, it is before the creation, before the beginning. Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth, the worlds. See, bago mo inanyuan ang lupa, ang sanlibutan ng earth at ang buong mundo, even from everlasting to everlasting, thou art God. See? Yung everlasting ay yung, ang ilan na tinatawag itong eternity past, and then pagkatapos ng time, then yung eternity in the future, sabi niya, from everlasting to everlasting, you are God, thou art God. So, yun yung kanyang kalalagayan, eternal, no beginning, no ending. Ibig sabihin, siya ay immortal. Sa next slide, ay pinakita yung attributes. Ang attributes ng great eternal spirit na ito, ang kanyang attributes is unexpressed. Diba? Invisible. Kapag invisible, wala kang makikitang kahit nature niya, hindi mo makikita sa kanya. Nakukuha niyo mo, mga kapatid? So, even His nature is not yet expressed. His attributes is unexpressed. Sabi ng Romans 1:20, for His invisible attributes. Ginamit doon yung salitang invisible attributes. Dahilan sa panahon ng eternity, hindi pa nakikita na siya ay anumang nature niya, anumang attributes niya, ay hindi nakikita. Hindi pa ito nakikita ng sino man. O walang makakita dahilan siya lamang nag-exist sa kanyang sarili. At hindi pa nga siya nakikita as creator at this time. Di ba? Hindi pa siya nakikita as creator dahil hindi pa siya nakikreate. Can you get my point? Hindi pa siya nakikreate. He is invisible and even His attributes in us is unexpressed, and this is for His invisible attributes. Hindi mo pa siya masasabing, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay tagapagligtas. Ang Diyos ay manlilikha. Dahil wala pa siyang ginagawa. Hindi pa siya gumagawa ng anuman. Unexpressed. But all the potential, all the attributes is in Him. Diba? So, nandoon sa Kanya. Naroon sa loob niya. Now, sa next slide ay pinakita na ito'y before the beginning. Hindi pa nagpapasimula, ito'y before the beginning. Before the beginning ay dito natin, ginamit ko yung salitang before the beginning is the only begotten. Dahilan ang Diyos na hindi nakikita, ang Diyos na nasa eternity, and it still also is a part of eternity, pero siya ay nagpapasimula na. Nagpapasimula na, not to create. Hindi pa siya nag-create. Ang unang naganap ay yung tinatawag na the firstborn. The firstborn. Na tinawag na the only begotten. The only begotten. Tinawag siyang the firstborn. So yung only begotten na ito sa Greek word ay monogenes. Ibig sabihin, monogene, nag-iisa, katangi-tangi. Well, ang ating Panginoon ay tinawag siyang anak ng Diyos, pero yung iba yung pagkaanak ng Diyos niya sa atin as bilang anak ng Diyos. Iba rin si Adan bilang anak ng Diyos. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Si Adam is anak ng Diyos by direct creation. Diba? Tayo ay naging anak by adoption. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. So, ulitin ko, sa Adam is son of God by direct creation.
Siya ay nilikha ng Diyos. Pero tayo, hindi na tayo direct creation, di ba? Tayo ay ipinanganak ng ating mga magulang. At nung ipinanganak tayo ng ating mga magulang, hindi rin ibig sabihin na anak na tayo ng Diyos. Kailan tayo naging anak ng Diyos? Nang tayo ay inadopt. Nang tayo ay nakaranas ng katubusan. Doon tayo naging anak ng Diyos by adoption. But Jesus, or ang ating Panginoon, hindi ko pagagamitin yung salitang name na Jesus, ang tinatawag na ito, the only begotten, ay iba ang kanyang kalalagayan. Tawag sa kanya sa the only begotten, ang tawag diyan ay panganay, the firstborn. Colossians 1:15, sabi rito, He is the firstborn of all creation. Firstborn of all creation. Bago ang paglikha, siya muna ang lumabas. Diba? Nakukuha niyo mga kapatid. Siya ang lumabas, siya ang comfort, sabi ng verse na babasahin natin mamaya. So Colossians 1:15, the firstborn of all creation. Verse 17, He is, yung firstborn na yan, yung only begotten na yan, di ba? Pag sinabing begotten, ipinanganak, di ba? Tinawag siyang firstborn. At sabi niya, yung firstborn na yan, He is before all things. Bago ang lahat ng mga bagay, ay siya muna ang lumabas. And in Him, all things hold together. Sa next slide ay si Solomon, ginamit niya sa chapter 8 ng Proverbs ang ganitong pangusap. So bagamat ito'y metaphor about wisdom, pero yung pagkakasulat niya is by wisdom of God ay naipakita ang ganitong bagay. The Lord possessed me in the beginning of His way. Before His works of old, I was set up from everlasting. See? I was set up from everlasting, yung panahon, wala pang kapanahunan. From the beginning, see, bago ang pasimula, or over the earth was, when there were no depths. Wala pang kalaliman. There were no depths. I was brought forth. Ako ay iniluwal. Sabi niya, I was brought forth when there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills was I brought forth, while as yet He had not made the earth. While as yet He had not made the earth, nor the fields, nor the highest parts of the dust of the world. So before, ay sabi niya, ako ay nailuwal. So, ang next slide ay kinote natin yung John 1:1 hanggang verse 2. Pansinin niyo dyan yung construction ng salita. In the beginning. So, ang subject is the beginning. But, ginamit dito, yung grammar, ang biyaya ng Diyos na yung nagsulat nito, ng isinalin ito, ay ginamit yung ilang mga tamang grammar para maintindihan natin. In the beginning was the Word. Hindi pinakita na is the Word, kundi in the beginning was. Ibig sabihin, tapos na, bago ang beginning ay ang salita ay naroon. Yung salitang ito, hindi ito yung salita, kundi ang term na yan ay logos. Yung logos na yan, ay ito yung expression na lumabas mula doon sa eternal spirit na nahayag, nakita, na tinawag nating the only begotten, tinawag na firstborn. And the Word in the beginning was the Word, and the Word was with God.
So yung was with God na yan, ang God na tinutukoy is the great eternal Spirit. And the Word was God. And the Word was God. The same was in the beginning with God. Now mga kapatid, hindi po ito dalawa. Ito'y iisa. Ang invisible at nakita. Do you get my point? Next slide, sabi ginamit sa 1:14, ginamit yung 1:14, pero alam natin mahaba yung 1:14, pero ang focus ko sa verse 14 ng John 1 ay yung, sabi rito, the only begotten of the Father. Sa ESV version, the only Son from the Father. Now, para sa ating pagkaalala o pagkaalam natin, kapag ginagamit ang salitang Father, it is always referring to the great eternal Spirit. The only begotten of the Father, the only Son from the Father. Next slide. Sabi ng verse 18, chapter 1, verse 18, no man has seen God at any time, pertaining to the invisible, the great eternal Spirit. No man has seen God at any time. The only Son who is in the breast. So yung parang nasa piling ng Ama. He has made clear what God is. Dahilan sa ang eternal Spirit ay He's unexpressed. Hindi mo makikita siya. Walang pagkakataon na pwede mo siyang makita dahil yan siya invisible. Pero nang lumabas isang tinawag na only begotten, na tinawag na the only Son who is in the breast of the Father, He has made clear what God is. Yung hindi nakikita ay nagpasimulang nakita sa pamamagitan ng tinawag na anak na ito na lumabas. Sa verse, the same, pero ang ISB, no one has ever seen God, the unique God, who is close to the Father's side, has revealed Him. Pinakilala niya siya. Now, sa next slide, the invisible, ang pinapakita rito, the invisible becomes visible. So I'm not talking another God. Nakukuha niyo ako mga kapatid. The invisible becomes visible. The invisible becomes visible. Colossians 1:15, He is the image of the invisible God. The image of the invisible God. The firstborn of all creation. Sa BBE, who is the image of the unseen God coming into existence before all things, all living things. So, the unseen God, the invisible God, siya ngayon yung image. Siya ngayon yung larawan na nakikita. The firstborn of all creation and coming into existence before all living things. Ang description sa next slide ay pinakita rito, siya yung tinawag dito na the radiance of the glory of God. Siya ang sinag ng kalawalatian ng Diyos. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Kapag ikaw ay nakakita kayo ng seal, di ba? Yung seal na yon ay meron siyang parang naka-emboss. Tama ba yun? Yung parang naka-protrude siya, nakalitaw siya, at kapag yun ay nilagay sa inkpad at itinatak, kung ano yung nandoon ay siyang makikita mo
doon sa pinagtatakan niya. So ibig sabihin, eksakto, the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, ESV, sa God's Word, His Son is the reflection of God's glory. The reflection of God's glory. Who being the brightness of His glory and the express image of His person. So ngayon, nakikita na siya. Naalala ko ang statement ng ating kapatid Branham na sinabi niya, mula sa space ay merong lumitaw na liwanag. Maningning na liwanag. Yung salita rin itong radiance of the glory, the brightness of His glory. Sa next slide, ang Greek word na brightness ay apaugasma. Ang ibig sabihin, a flash. Sino sa inyo na kayang titigan yung flash? Diba? May mga flash, diba? Yung flash, nung ako'y grade 1, talagang nagulat ako. Dahil grade 1 ka, hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Class picture namin. Biglang nag-flash. Di nakapikit ako doon sa picture. So, ibig sabihin, hindi mo kayang tingnan yung flash. Ito yung the brightness. Yung salitang effulgence is a flood of light. Kung nakakita kayo ng mga floodlight, di ba? Yung mga floodlight, ang floodlight ay kailangan niyang high beam yan. Matataas ang lumen yan. At makakasilaw yan. Yung flashlight nga lang kapag tinutok sa'yo, lalo yung mga mga klase ng ilaw ngayon. Yung flood of light, a great luster or brightness is splendor as the effulgence of divine glory. It is a word of superlative signification and applied with peculiar propriety to the Son and to the Supreme Being. Sinong kayang tumitig sa araw? Diba? Pagkakaroon ng solar eclipse, ay meron silang mga babala na gumamit kayo, wag kayong titingin direkta sa araw dahilan maaari itong makabulag sa iyo. Ibig sabihin, hindi kayang tingnan ang liwanag na ito. Pero, ito yung pagkakaiba mga kapatid. Yung sa eternal spirit, hindi talaga siya pwedeng makita. Ito naman, hindi mo siya pwedeng matingnan. Nandyan siya, visible na siya, nag-exist na siya sa paningin, pero hindi siya kayang tingnan. Nakita niyo yung pagkakaiba mga kapatid ng eternity ng eternal spirit, hindi siya pwedeng makita dahilan invisible siya. Pero dito ay makikita siya pero hindi siya pwedeng matingnan. The brightness of His glory, the radiance, yung salitang radiance, ito yung parang ray ng light na makakabulag sa tao. Then, sa Isaiah chapter 44 verse 6, sa next slide, sabi rito, thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. Dito ginagamit na yung salitang the Lord. Ano yung salitang the Lord? Is the self Yahweh. Ito yung Yahweh, ito yung Jehovah na nababasa natin sa Old Testament. Yung the Lord na yan is YHWH or Yahweh, Jehovah. Sabi niya, thus said the Lord, the King of Israel and His Redeemer, the Lord of hosts. See, the Lord of hosts. Ano ang sabi rito? I am the first and I am the last. Beside me, there is no God. So yung kalalagayan ngayong ito, ay ito na ngayon yung manifestation ng Diyos through the Son, the firstborn. Yung tinatawag na the only begotten, pinakita rito. At ginamit yung salitang I am the first.
I am the first. Why? Because He is the firstborn. I am the first, I am the last. Beside me, there is no God. So, inuulit ko mga kapatid para hindi tayo malito, ang Diyos na hindi nakikita ay nakita. Yun lamang ang simple na bagay. Now, sa next slide ay pinakita na ngayon, the beginning. Mahabang panahon ang nalipas. Sabihin natin kung panahon, matatawag na panahon dahil eternity yon. Pero ngayon ay yung tinatawag ng the beginning. The beginning ay ito na yung creation. Pero bago yung creation, merong firstborn, di ba? So, ngayon, the beginning, yun yung mababasa natin ngayon sa Genesis 1:1, in the beginning. So, in the beginning, kaya nga, kapag pinag-compare nyo ang Genesis 1:1 at John 1:1, mas matanda po yung John 1:1. Dahilan yung Genesis 1, ang kanyang pinapakita is creation. Pero ang John 1:1, before the beginning, before the creation. So the same, ito yung John 1:2 verse 3, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2, the same was in the beginning with God, and verse 3, all things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, ay walang malilikha. Kung wala siya, well, saan lagi natin sabi, di ba makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay? Well, ito yung kanyang paraan. Ito yung kanyang procedure na kinakailangan mo nang lumabas yung panganay, lumabas yung tinatawag na only begotten, yung firstborn, at sa pamamagitan niya ay likhain ang lahat ng mga bagay. At kung wala siya, ay walang anumang bagay na malilikha. Kung wala siya, kung hindi siya lumitaw, mananatili ang lahat ng bagay is invisible. Pero ito lahat ay naroon sa Kanya. Then He start to create. Sabi ng Colossians 1:15, binabalikan ko. Alam niyo mga kapatid, habang nag-aaral ako rito, naghahanap ako ng mga Old Testament reference patungkol sa kapahayagan ng Diyos. Pero halos wala akong makita. Pero mas marami akong nakikita sa New Testament. Alam niyo kung bakit? Dahilan in the Old Testament, it is mystery. But it was revealed in the New Testament. And that's the reason, ang mga dami ng reference na makikita ninyo para mas malinaw na makilala ang Diyos, ay makikita ninyong marami sa New Testament. Sa Old Testament, there are a few verses para ipakita na ang Diyos ay nag-iisa. Makikita natin sa Isaiah, sa mga 40s ng Isaiah onward ng chapter 40s, ay makikita natin yun. Pero yung detailed na pagpapahayag ng Diyos, ay hindi mo yan makikita only in the New Testament. Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature. For by Him all things created. By Him all things created, that are in heaven, that are in earth, visible and invisible. Dito naman yung salitang visible and invisible ay may kinalaman na sa kalalagayan ng naked eye ng tao. Merong visible at yung invisible, pero yung invisible hindi ibig sabihin na wala siya, nariyan na siya pero hindi siya visible sa naked eye. Just like the angels. May mga angel na kasama natin pero hindi natin sila nakikita. They are invisible sa kalalagayan ng ating mga mata. Invisible, whether there be thrones, dominions, principalities, powers, all things were created by Him and for Him.
By Him, sa pamamagitan niya, at para din sa Kanya. By Him and for Him. See, yung by Him na ito, see, sa pamamagitan niya. So, next slide, sa Hebrews 1:2, but in these last days, mababasa natin yung Hebrews na yan, God in sundry times and diverse manners, God spoke to our fathers by the prophet, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, and through whom also He created the world. Through whom, sa pamamagitan niya, ng anak, ng firstborn, ng only begotten, through whom He created the world. Sa God's word, in these last days, He has spoken to us through His Son. God made His Son responsible for everything. His Son is the one through whom God made the universe. Sabi ng next slide, thus says the Lord, sa Isaiah 44:24, thus says the Lord, your Redeemer, who formed you from the womb. I am the Lord. I am Yahweh. I am the Lord. I am Jehovah, who made all things. Who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself. So, nag-iisa siya, at alam natin kung sino ngayon ito. Nag-iisa siya, who alone stretched out the heavens, spreads out the earth by myself. See, that doon naganap yung Genesis 1:1, in the beginning God created. Now, binigyan ko ng pansin yung paano ang Diyos ay He formed Israel. Sa next slide. God formed Israel from the womb and gave birth. Ang Israel, ang mga anak ni Abraham ay ipinanganak along the time mula kay Isaac, then kay Jacob, at paglipas ng panahon. Pero ang pinaka-womb nila ay ang Egypt. Alam natin yan, di ba? Ang womb ng Israel, bago siya ipanganak, ay ang Egypt. Doon ang Diyos ay inipon ang Israel, ang mga anak at binhi ni Abraham, at sa panahong iyon, ito ay sa panahon ng kanyang pagtubos. Redeemer. Thus says the Lord, your Redeemer, who formed you from the womb. I am the Lord. Mapapansin ninyo yung pangungusap na ito na I am the Lord, ay ito ay unang ipinangusap ng Diyos kay Moses. Sino ka? Kapag ako ay tinanong, ang Diyos ng inyong mga magulang ay nagpakita sa akin, at ako'y kanyang sinusugo sa inyo, tatanungin nila ako, sino ang nagsugo sa iyo? Sabi ng Panginoon, Exodus 3:14 and 15, sabi niya, ang sabihin mo, ikaw ay sinugo ng ako nga. I am sent you. At sabi rito, I am the Lord who made all things, who stretched out the heavens. Inulit ko yung verse na yan. So, sa Exodus 3:14, God said to Moses, I am who I am. Ako nga. Pag sinabing yung I am who I am, siya yung salitang I am, ay kayong mga estudyante, alam niyo yung salitang verb form yung verb form, pag sinabing I am, ay ito yung to be. Diba? Yung mga ginagamit diyan. Ibig sabihin, ako ay ako nga. Yung salitang I am, hindi siya yung I was and I will be. His I am dahilan hindi na siya pwedeng ma-develop pa. He is the I am. Nasa kanya na ang lahat ng mga bagay, the self-existing one. And he said,
say to these people, to Israel, I am has sent me to you. God also said to Moses, say this to the people of Israel, the Lord, the God of your fathers, the Lord is Yahweh. The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generation. Kaya yung salitang Yahweh or the Lord ay siyang kanyang ginagamit na pangalan sa lahat ng mga salit-saling lahi. Pero ginamit niya yung salitang I am who I am. Ako yung ako nga. Sa pinakita rito, sa 37 ng Isaiah, O Lord of hosts, God of Israel, enthroned above the cherubim, you are the God, you alone, of all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Isaiah 37:16. Yung Lord dyan ay Jehovah. Jehovah or Yahweh, na ang ibig sabihin niyan ay the self-existent or eternal Jehovah, the Jewish national name of God. The Lord. Ito yung sinasabing, pag sinabing I am, ay anuman yung kailangan mo ay I am. Diba? Pag kailangan mo ng kagalingan, I am. Kailangan ng redemption, I am. Kailangan mo ng provision, I am. So siya na nga. Lahat ng bagay na kailangan ay nasa Kanya. Next slide, Exodus 4:22. Dito ngayon ang kapanganakan ng Israel. Sabi niya, thus says the Lord, Israel, my firstborn son. Now, nang ang Diyos ay ilabas ang Israel, nang ilabas niya ang Israel, sa next slide, ay ito sa chapter 14, alam natin ito yung panahon na naibigay ng huling plague. Namatay ang mga panganay at ngayon pinagtatabuyan na sila. Pero nung pinagtabuyan sila, lumabas sila na may malaking bilang at may malaking pag-aari. Pero ang Diyos ay pinatigas ang puso ni Paraon upang kanyang habulin ang Israel dahilan doon niya ipapakilala kung sino ang Panginoon. Yung the Lord. And I will harden the hearts of the Egyptians so that they shall go in after them, and I will get glory over Pharaoh and all his hosts, his chariots, his horsemen. See, I will get glory kay Pharaoh sa chariots at sa horsemen niya. And the Egyptians shall know that I am the Lord. The Egyptians shall know that I am the Lord when I have gotten glory over Pharaoh. Dito, pag sinabing I am the Lord, lahat ng gusto niyang gawin ay ginagawa niya. Doon ang sabi ng ating Panginoon kay Moses, sa chapter 6 ng Exodus, hindi sa pangalang Jehovah or the Lord ay hindi ako nakilala sa panahon ni Abraham, Isaac at Israel. Ako'y nakilala nila bilang si El Shaddai, ang makapangyarihang Diyos, na kaya niyang gawin na kahit man ang baog na bahay bata ay nagkaroon ng anak. Pero ngayon, yung salitang ang Panginoon, ako ang Panginoon, I am that I am, ibig sabihin, lahat ng gusto niyang gawin ay kaya niyang gawin. Kung gusto niyang ilabas ang Israel from Egypt, sa kabila na ito isang superpower nation, He can. At kung merong hadlang na dagat na pula na magiging balakid sa kanila sa paglabas, kayang hatiin ng Diyos at patawirin sila sa dagat na pula. Because I am. He is the Lord.
lahat ng gusto niyang gawin ay kaya niyang gawin because He is. Now sabi rito, I am the Lord when I have gotten glory over Pharaoh, his chariots, his horsemen. And then the angel of God. You know, the angel of God, ito yung manifestation ng Diyos. Ito yung logos. Ito yung sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang manifestation, nagpakita siya. Nagpakita siya kay Moses doon sa Horeb as what? As burning bush. Nagliliyab, apoy na naglalagablab, pero hindi nasusupok yung maliit na punong kahoy. At tinawag itong the angel of the Lord, ito yung pagpapakilala, manifestation ng Diyos mismo sa iba't ibang panahon. Dito ginamit yung at ano itong the angel of the Lord na ito, the angel of God, who was going before the host of Israel, moved and went behind them. Ito pala yung pillar of cloud sa araw at pillar of light, pillar of fire sa gabi. The pillar of cloud and the pillar of fire, ito'y ang Diyos na kasama nila. Nakukuha niyo mga kapatid. The pillar of fire and the pillar of cloud. Yung angel of God who was going before the host of Israel, moved and went behind them, and the pillar of cloud moved from before them and stood behind them, at nagsilbing pagitan nila ang pillar of fire and pillar of cloud na tinatawag na the angel of God ay namamagitan sa kanila upang yung Egyptian ay hindi sila maabot. So merong liwanag, merong apoy na pillar of fire na namamagitan sa kanila, at gustuhan mo nilang abutan, hindi nila magawang abutan dahil mayroong nagdi-divide sa pagitan nila. At nang nakatawid na sila, ibinalik ng Diyos, pinabalik kay Moses ang lahat ng ang dagat at pula ay bumalik sa dati, at lahat sila ay nalunod at silang lahat ay nangamatay. Next slide, sabi ron, ang pinapakita rito ngayon ay ang pagpapakilala, the only begotten Son, the firstborn, became flesh. So makita natin, walang iba na gumagawa ng lahat ng bagay. Sabi rito, 14, and the Word became flesh. Who is the Word? The Logos. Who is the Word? The only begotten. Who is the Word? The firstborn. Who is the Word? The Creator of all things. And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory. At pansinin ninyo yung sabi rito, His glory as of the only begotten from the Father. Yung kalawalatian niya, nang siya'y naging laman, ang kalawalatian na meron siya ay katulad ng sa bugtong na anak ng Ama. Puno ng biyaya at ng katotohanan. Galatians 4:4, when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law. Mamaya, makikita natin yung salitang sent dito ay ginamit din sa ibang pangungusap. Sa next slide, pinakita ron, Hebrews 1:6, and again when He bring it in the first begotten into the world. So yung pagiging anak ng ating Panginoon ay hindi lamang siya dito. Siya ay first begotten doon sa bago pa ang pasimula. At sabi dito, and again when He bring it in the first begotten into the world. Nang dinala niya ang kanyang bugtong na anak, o ang kanyang panganay, first begotten, ibig sabihin ng first begotten is the firstborn, sa ESV version, and again, when He brings the firstborn into the world, alam na natin kung kailan yan. Let all God's angels worship Him.
Ano sabi ng mga anghel? Joy to the world. Because now this day, in the seed of David, ay ipinanganak ang Panginoon. Sabi dito, sa Hebrews 2:9, makikita natin yung kanyang kalalagayan. Meron siya ng kalawalatian, pero, sabi dito, verse 9, but we see him who for a little while, sa maikling panahon, was made lower than the angels. Gaano kaikli yung maikling panahong yon? 33 years. While a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, para lamang sa paghihirap, pagtitiis ng kamatayan, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay kanyang tinikman ang kamatayan para sa bawat isa sa atin. He might taste death. Micah chapter 5 verse 2. But as for you, Bethlehem Ephratah, nang dumating ang mga Magi doon sa Matthew chapter 2, ang tanong nila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? At nagulo silang lahat. Sabi ni si Herodes, sabi niya, ako hari dito. Bakit merong ipinanganak na Hudyo na magiging hari? Ba, hindi yan pwede. Ako ang hari. Dapat, ngayon pa lang, mapatay na siya. Di ba? Ganun yung prinsipe, di ba? Kapag may prinsipeng ipinanganak na magiging hari, so ito'y gagawa lahat ng paraan. But, nagtanong sila, saan ba ipapanganak ang Kristo, ang Messiah, ang ruler, ang hari ng Israel? Saan ba siya ipapanganak? Then nag-search sila and they found out na ito'y propesiya ni Micah sa chapter 5, verse 2. But as for you, Bethlehem Ephratah, too little to be among the clans of Judah, from you one will go forth for me to be what? To be ruler in Israel. To be king. Pero sabi dito, his going forth are from long ago. Hindi siya basta lang parang nag-exist kagaya natin. Diba na tayo, nakakount natin yung day natin from our birth. But sabi rito, his going forth are from long ago, from the days of eternity. From the days of eternity. Tingnan ninyo yung statement ng ating Panginoon. Pumili lang ako at maraming mga verse. Pero sa next slide ng chapter 8 ng John, na-recall ninyo ano ang pangyayari sa John chapter 8? Ang pangyayari sa John chapter 8 ay nag-aargumento sa pagitan ng Pariseo at ng ating Panginoon. At ang mga Pariseo ay nagsasabi, anak, kami ni Abraham. Kami ay binhi ni Abraham. Kami ay hindi pinanganak sa pagkakasala. At ang ating Panginoon ay nagsasabi, kung kayo'y anak ni Abraham, dapat gagawin ninyo ang gawa ni Abraham. Verse 41, sabi niya, you do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one Father, even God. Ngayon, kinokonek nila yung sarili nila. Meron lamang kaming isang Ama, ang Diyos. So, tingnan nyo ang usapan nila. Ang usapan nila ay patungkol sa Ama at sa ipinanganak. Jesus said to them, if God were your Father, you would love me. For I proceeded forth
and came from God. Ako ay yung proceeded forth na yan. Pag tinignan niyo ang Greek word na yan, ang Greek word ay para siyang lumabas galing sa isang lugar. Galing sa isang pintuan, galing sa isang designated place na siya'y lumabas sa syudad na yon at pwede rin naman yung ginagamit yung salitang ipinanganak. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. Now, makikita natin yung salitang sent. Yung salitang sent ay yun din yung tinatawag na parang paglabas niya. Dahilan, logically, nang ipinanganak tayo is for a purpose. Hindi tayo pinanganak na basta na lang. Hindi tayo pinanganak para mag-aral lang, mag-asawa, mamatay, ilibing. Pinanganak tayo for a purpose. At ang paglabas ng anak is for a purpose. For what purpose? For the creation. Diba? Para sa creation at para sa pag-express ng lahat ng attributes ng Diyos na hindi nakikita. Yun ang kanyang purpose. Kaya yun yung ginamit yung salitang I proceeded forth at ginamit din yung salitang He sent me. Yung paglabas na ito is for a purpose. Yung salitang pagsusugong yan, na minsan, masyado tayong minsan nako-confuse sa may sinugo, may nagsugo, mas dakila yung nagsugo. Well, logically, minsan ginagamit natin yan. Pero yung pinapakita rito, yung salitang pagsusugo ay yung kanyang paglabas para gawin ang purpose. Ang kanyang paglabas ay para ipakilala. See, naging visible siya para ipakilala ang Diyos na hindi nakikita, hindi pwedeng makita, at ngayon nakita na. Nahayag niya. At ngayon, ang nagkaroon ng creation, nagkaroon at ang isa pang purpose ng kanyang pagpunta rito sa sanlibutan ay hindi lamang kundi para sa para sa redemption. For the redemption. At ang kanyang pagparito ay para kanya rin namang ipakilala. See, I proceeded forth and came from God. Sabi pa sa ibang verse ng John 16, For the Father Himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God. I came out from God. I came forth from the Father, and am come into the world. Again, I leave the world and go to the Father. So makita natin yung lakbay na ito ng ating Panginoon from eternity, mula sa eternity hanggang sa before eternity, before the beginning and in the beginning, at sa katuparan niya ng kanyang purpose para sa Israel, and then ngayon ay para na sa redemption. Tandaan natin mga kapatid, kailan pinakilala ng Panginoon yung salitang the Lord, I am. Una ay doon sa redemption ng Israel. At ngayon, muli, makikita natin ang ganitong bagay. I came out from God, I came forth from the Father, and am come into the world. Again, I leave the world and go to the Father. Sa isa pang verse, Chapter 17, ito yung binasa natin kanina, yung karugtong noon sa prayer ng ating Panginoon. For I have given unto them the words which thou gavest me. And they received them and have known surely that I came out from thee. At natitiyak nila at naniwala sila and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou did send me. So yung paglabas niya at yung pagsugo
ay pinapakita ito para sa layunin. Now, sa next slide, sa John chapter 8, verse 58, tingnan niyo yung statement ng ating Panginoon. Anong sabi diyan? Ito yung argumento talaga nila. Dahilan, lagi nila pinag-uusapan nila si Abraham nang sinabi niya na kung kayo ay anak ni Abraham, dapat gagawin yung gawa ni Abraham. At sabi niya, ako ay lumabas. I came forth from the Father. At ngayon, habang siya ay nagpapatuloy, sabi niya, nakita ni Abraham ang aking kaarawan at siya'y nagalak. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 anyos. Alam nila, 30 anyos pa lang ang ating Panginoon. To be exact, nasa 33 years old. Wala ka pang 50 anyos, sabi mo, nakita ka ni Abraham? Pero sabi ng Panginoon sa verse 58, and Jesus said unto them, verily, verily I say to you, before Abraham was, I am. Who is this I am? Diba? Sino itong ako nga na ito na nagpakilala sa Israel? He's Jehovah. Jehovah, the self-existing one. At alam natin yung journey niya. From eternity. Down. Sabi pa nga na awit, down from His glory. Ano sabi ni, kanina yung binasa natin, doon sa John 16:27, sabi niya, I came out from God. I came forth from the Father, 16:27 and 28. And I'm come into the world again. I leave the world and go to the Father. Sabi niya, walang sino man na pwedeng umakyat sa langit, kundi siya na nanggaling sa langit. Yun ang John chapter 3. Walang sino man pwedeng umakyat sa langit, ay siya na nanggaling sa langit. Ang sabi naman ni Paul sa Ephesians chapter 4, walang pwedeng umakyat kundi siya na nanaog muna mula sa kalaliman. Ang bumaba ay siya ring umakyat. Ngayon siya sa kanyang pag-akyat ay ang prayer niya doon sa John chapter 17. Anong sabi ng ating Panginoon? Wala ito sa slide, pero sabi dito sa John 17, sa prayer ng ating Panginoon, I glorified you, verse 4, I glorified you on the earth, having accomplished the work which you have given me to do. Sabi niya, I have accomplished the work that you have given me to do. Now, Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Luwalhatiin mo ako sa kalawalhatian na meron ako na kasama mo bago pa ang salibutan ay maging gayon. So ngayon, ay pagbabalik niya na sa kanyang kalalagayan. At now, sabi rito, now tingnan natin yung sinabi ni, yung pangyayari. Ang ating Panginoon, He died, at siya'y nilibing, 3 days ay siya'y bumangon lili sa mga patay, at 40 days siyang nakasama ng mga alagad, and after 40 days, siya'y umakyat, nag-ascend sa sangkalangitan. At pag-akyat niya, sinugang pa ng Espiritu, and many years, at ilang taon na nakalipas, siya ay nagpakita. Ang Jesus na ito, na bumalik sa kalawalatian, ay nagpakita kay Saul of Tarsus. Acts chapter 22, verse 6 to verse 8.
Sabi doon, but it happened. Ito yung kanyang testimony. Meron siyang testimony sa chapter 9 ng Acts, chapter 9, chapter 22, at chapter 26. Ito ay kanyang patotoo. Yung chapter 9 ay eksaktong pangyayari sa Damascus. Yung chapter 22 ay kanyang testimony. Ang 26 ay kay Agrippa, if I'm not mistaken. Chapter 22, sabi rito, but it happened that I was on my way. Nakuha niya na yung authority galing sa high priest ng Damascus. Approaching Damascus about noontime, a very bright light suddenly flashed from heaven all around me. And I fell to the ground and heard a voice saying, ang account sa Acts chapter 9, tinanong niya, sino ka baga, Panginoon? Dahil sinabi sa kanya, bakit? Saul, Saul, bakit mo ko pinag-usig? Saul, Saul, why are you persecuting me? And he answered, who are you, Lord? Who are you, Lord? But here's what he is expecting. He is expecting that the God of Abraham, of Isaac, and of Israel, the God of your fathers. Dahilan yun yung manifestation yun. But ang kanyang pagkagulat, and I answered, and who are you, Lord? And he said, I am Jesus. I am Jesus. Ngayon, ito na yung kanyang revealed name. Tinawag ang kanyang pangalan sa Old Testament, the Lord Yahweh. Sa panahon ni Jacob, nakikipagbunong siya, tinatanong niya, anong pangalan mo? Sabi, bakit mo tinatanong ang aking pangalan? Lihim ang aking pangalan. Sa panahon ni Manoah, nang ipapanganak si Samson, sabi niya, sino ka? Anong pangalan mo para kapag nangyari yung hula mo ay mangyayari, ay mapaparangalan ka namin, masasabi namin na ito yung nagsabi sa amin. Sabi niya, bakit mo tinatanong ang aking pangalan? Yamang ito'y mystery. Nakatago ang ganitong pangalan. But now, this name, Jesus. I am Jesus. You know, ibig sabihin ng salitang Jesus is Jehovah the Savior. Is Yahweh the Savior. I am Jesus the Nazarene whom you are persecuting. Ano ito? Bumalik na siya doon sa liwanag na hindi pwedeng tingnan. Nakikita pero hindi pwedeng tingnan at titigan. A very bright light, ang sabi ng 22. In chapter 26 ng Acts, sabi niya sa Haring Agrippa, at midday, O King, I saw on the way a light from heaven, brighter than the sun. Mas maliwanag pa ang kanyang liwanag kaysa araw. Minsan ang araw ay pwede mong tingnan, pero sabi niya, ang description niya, a light from heaven, brighter than the sun, shining all around me and those who were journeying with me. Kaya nga makikita natin sa puntong ito, dito magaganap yung sinabi ng 1 Timothy 3:16 sa King James Version, and without controversy, great is the mystery of godliness. Ano yan? God, the eternal God, the eternal, great eternal Spirit was manifest in the flesh. Justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the Word, and receive up into glory. At ngayon, nang si John ay nasa Isle of Patmos, nang makita niya ang ating Panginoon,
siya ay sumubasob na tila patay at walang buhay. The same glory na nakita ni Daniel sa chapter 10 ng Book of Daniel. At nang makita niya ang kalawalatiang ito, ay napasubasob siya sa lupa na waring walang lakas. Nangalos ang kanyang tuhod. Ang lahat ng kanyang lakas ay nawala. At siya ay sinabi na maglakasan mo ang iyong loob. At nang siya'y sabihan, medyo nakabawing lakas siya. And the same glory ay nakita ni Saul of Tarsus. At ngayon si John, while in the Isle of Patmos, nang magpakita ang ating Panginoon, ay pinakita ron ang ilang statement na ito. Sabi dito ng ating Panginoon habang siya ay nakakakita sa kalawalatian ng Panginoon. Sabi niya, sa pangungusap na ito na John, sa verse 7, "Behold, he is coming with the clouds. Every eye will see him. Even those who pierce him, and all the tribes of the earth will mourn over him. So it is to be. Amen." And verse 8, ang ating Panginoon ay nagsasalita. Sabi niya, "I am the Alpha and Omega, says the Lord God, who is, who was, and who is to come." He is immortal niya. Immortal. Siya ay sa lahat ng panahon. I am the Alpha. Ano yung Alpha? The beginning. The first letter of the Greek alphabet. And the Omega is the last letter of the Greek alphabet. I am the Alpha, the first, says the Lord God, who is, who was, who is to come, the Almighty. The Almighty. Verse sa Revelation 23:13, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Hindi bagat ito rin yung sinasabi sa Isaiah? Ilang beses binanggit sa Isaiah, I am the first and I am the last. I am the first and I am the last. The first and the last, the beginning and the end. Siya yung beginning and the end. Now, dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 14, tingnan natin. Sabi rito, to keep the commandment unstained, ingatan ang kautusan na walang dungis and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. Until the appearing of our Lord Jesus Christ, which He will display at the proper time. Merong isang panahon, the proper time na darating ang ating Panginoon, appearing of Lord Jesus Christ. He who is blessed and only sovereign. Pag sinabing sovereign, ito yung gagawin niya ang lahat ng ibig niyang gawin. Na walang makakapag-question sa kanyang kapasyahan. Ito, the only sovereign. Walang ibang sovereign, kundi ang Diyos, mga kapatid. The only sovereign and the only sovereign is now the Lord Jesus Christ, the only sovereign, the King of Kings, Lord of Lords, sa kanyang pagpaparito, who alone has immortality. Na siya lamang ang may walang kamatayan. Who alone has immortality, who dwells in an approachable light, na nananahan sa hindi
maaabot na liwanag, unapproachable light, whom no one has ever seen or can see. Ito yung pinapakita ko kaninang pagkakaiba. Ang eternal spirit hindi kailanman pwedeng makita. Pero siya ay hindi mo kayang tingnan. Hindi mo siya kayang tingnan, which no one has ever seen, walang nakakita sa kanya or can see. Diba? Bihirang-bihira yung mga tao na binigyan ng pribilehiyo na makakita sa kalawalatian ito. Si Isaiah, si Ezekiel, si Daniel, mga ilan ng mga tao na nakakita ng kalawalatian ito at sila ay napasubasob, si John. Pero mga kapatid, ang mga apostol ay nakakita at kanilang nahipo ang tinalokbungang kalawalatian ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Ang sabi ni John sa kanyang pangungusap, who was from the beginning, 1:1 ng 1 John, who was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, yung dating aming narinig, ay aming nakita ng aming mga mata, at aming natitigan, at aming nahipo ng aming mga kamay, ang patungkol sa salita ng buhay. Pinahintulutan silang mahawakan ang salita ng Diyos. Mahipo, matingnan, matitigan, makasamang kumain, makasamang matulog, makasama sa bangka, makasamang makitang gumagawa ng himala. Praise God, but it is the veiled glory of God. Ito ang tinalokbungang kalawalatian ng Diyos. But sa panahon ng kanyang pagbabalik, hallelujah, unveiled na siya uli. Amen. At sabi rito, the Lord Jesus, the only sovereign, the King of kings, the Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in an approachable light, whom no one has ever seen or can see. Sa isang version ng BBE, who only has life forever. Yung next slide. Who only has life forever, living in light, to which no man may come near. Walang pwedeng lumapit sa kanya. Whom no man has seen or able to see. To whom be honor and power forever. Amen, or so be it. Mga kapatid, I know there's a lot of scripture, pero kinuha ko ang ilang mga bagay nito para makita natin ang sinabi ng ating Panginoon, that they may know you, the only true God, and this is eternal life, sabi ng ating Panginoon. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ilan ba ang ating nakikita, mga kapatid? Meron lamang isang Diyos na nagpakahayag, nagpakilala sa laman. Sabi ng mga ng kasulatan sa ganitong pagpapahayag at pangungusap, God was manifest in the flesh. Justified in the Spirit, sent by angels, preached into the world, and received up into glory. Now, sa ganitong bagay na, kaya nga sabi ko kanina, pinipilit ko dating kumuha ng mga references sa Old Testament para tingnan yung kalalagayan. Ngunit wala ka talagang makitang iba. Ang lahat ng mga malinaw na reference ay galing sa New Testament. Dahilan ang Diyos
dati ay nabe-veiled siya. Meron lang ilang attributes, mga pagpapakilala. Ngunit pagdating ng panahong ito ay kanyang nilantad, pinahayag ang kanyang sarili. At nakita niya ang ganitong, pinakita ang ganitong kalawalatian. Aren't we glad, mga kapatid, sa uling maaraw nito? Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay nagpakilala sa atin. Ang tumubos sa atin ay hindi iba, siya mismo. Maraming mga argument na pwedeng bumangon sa ganitong mga bagay at i-question nila ang maraming mga bagay. Sa kanilang malikot na mga pag-iisip na pagtatanong, paano kung ganito, paano yung ganito, paano yung ganyan. But as for me, mga kapatid, sapat na ang mga talatang ito. Paano niya pinakilala ang kanyang sarili at ipinahayag sa ganitong bagay. Kaya, hallelujah, yung awit na pinapakitang the great creators became my Savior. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Palapan natin ating Panginoon sa oras na ito. Tayo tumayo, mga kapatid, at mawit tayo. Hallelujah. Kung may mga bagay na minsan ay malabo, may mga question na darating sa ating kaisipan, just pray. At ang Diyos ang siyang magpapahayag sa bawat isa sa atin. Praise be to God. Uwitin natin muli ang awit na yan, Down from His Glory. At tayo magtatapos. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong paghahayag ng iyong sarili, Panginoon. Ikaw na hindi nakikita at kailanman hindi pwedeng makita. Ikaw ng iyong katangian na hindi kailanman nakita at nahayag. Ngunit, Lord God, hallelujah, pinakilala mo ang iyong sarili, Panginoon. At Lord God, ang pinakadakilang pagpapakilala mo, Panginoon, nang ikaw ay nanaog dito sa ibabaw ng lupa at inihayag ang iyong sarili, Panginoon. At higit sa lahat ng kami ay iyong tinubos at ibinalik, Panginoon, hallelujah, pabalik sa aming dating kalalagayan. Oh Lord God, hallelujah. Salamat, tunay na walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak. At walang nakakilala sa Anak kundi ang Ama, at sa kanila na naisin mo na iyong pagpahayagan ng iyong sarili, Panginoon. Oh, thank God, Lord. Hallelujah. Panginoon, ang ilang mga tao ay merong iba't ibang pagtanaw, pagtingin sa iyo kung sino ka, Panginoon. Ngunit, Lord, salamat. Binigay mo sa amin ang iyong mga salita. At yung sinabi, search the scripture, for in them you think you have eternal life, and they are the one that testifies of me. Hallelujah. Ang iyong salita lamang siyang nagpakilala kung sino ka, Panginoon. Nagpakilala kung ano ka at ano ang ginawa mo, Panginoon, at ang ginawa mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Hallelujah. Amang Diyos, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa iyong salita, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa Espiritu ng katotohanan. Nagpapasalamat kami, hallelujah, ng mga aliw na yan, the Spirit of truth, ay patuloy na nagpapakahayag. Hallelujah. At iyong sinabi, Panginoon, kukunin niya ang mga bagay na nasa iyo at ipapahayag sa amin, Panginoon. At Lord God, hallelujah, salamat, at kami ay nagbibenepisyo. Hindi ito yung sinabi mo kay Pedro, hindi ito hinayag sa iyo ng dugo at ng laman, kundi ng aking Ama na nasa langit. Hallelujah. Flesh and blood has not revealed it unto you. Lord, salamat.
Hindi namin ito natutunan, hallelujah, sa anumang eskwelahan, sa anumang seminaryo, Panginoon. Natutunan namin sa pamamagitan ng papapahayag ng iyong banal na Espiritu, hallelujah, sa pamamagitan ng iyong mga salita na iyong ina-unveil, Panginoon, hallelujah. At ngayon, sa uling mga araw nito, Ama, ay iyong inahayag, in-unveil ang iyong sarili. At isang araw, Panginoon, makikita namin ang aming Panginoong Jesus, hallelujah, the unveiled Christ, ang hindi natatalakbungan, ang nahayag, hallelujah, ang pinakananasan ni Pilipi na pakita mo sa amin ng Ama, at sukat na sa akin kung ipapakita mo sa Ama. At ikaw ay nagsabi, Panginoon, matagal na kitang kasama, Pilipi, hindi mo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Hallelujah. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa akin ang Ama? At Lord God, salamat sa biyayang yan na ngayon ay aming, hallelujah, tinatamasa at nang si Tomas ay makita ka, siya'y sumigaw, ikaw ang Panginoon ko at ang aking Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Hallelujah. At Lord God, ginawa mong malinaw sa amin ng iyong salita na sinabi, ako at ang Ama ay isa. Glory be to the name of Jesus. Lord God, alam ko ang mga bagay na ito ay patuloy na magdadala ng ilang mga katanungan sa aming mga kaisipan, Panginoon. Pero Lord, ito'y papahayag ng iyong Espiritu sa bawat isa sa amin. Ginawa mong simple ang iyong mga salita that even a child, hallelujah, ay kayang maintindihan ng bagay na ito, Panginoon. Ang mga mabababang mga tao na ipinili mo, ang mga mangmang, ang mga hindi mararangal na mga tao upang hiyain ang mga marurunong sa ibabaw ng salibutan. Pinili mo ang mga mahihina upang sila'y palakasin, upang hiyain ang mga malalakas. And thank God, Lord, hallelujah, sa biyaya mo sa bawat isa sa amin na iyong ibinigay at iyong ipinahayag ang iyong sarili, Panginoon. Lord, purihin ka. Higit pang bagay ay aming makikita sa uling mga araw nito. Higit pang mga bagay, hallelujah, malalalim na bagay ng Diyos ay iyong pang bubuksan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang kapurihan, ang kalawalatian ay sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa iyong biyaya, sa iyong presensya, sa iyong mga salita, sa iyong pagpapaunawa sa amin. Thank God for the spirit of knowledge and wisdom, Lord, and revelation na iyong binubuksan sa bawat isa sa amin. Thank God for this anointing, Lord. Hallelujah, na iyong binibigay sa amin, Panginoon. Purihin ka sa oras na ito. Mawi sa iyo ang buong kapurihan, buong kalawalatian at pagpapasalamat sa iyong biyaya at sa iyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At habang ating inaawit, minsan pa yung chorus na yan, praise God, ay binabalik ko sa ating MC sa oras na